Yo, yo, yo! Alam na dis sa mga regular at silencers at lalong-lalo na sa lahat ng ating mga channel members, mga current na channel members natin. Welcome back sa subscribers Hilakbot Stories. Mula sa title, alam na dis guys, okay? Ngayon po, ang mga kwento nating itatampok ay galing sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Mga Spotify and podcast listeners natin na ngayon po ay tumawid para po dito sa ating YT dahil dito po talaga natin unang fini-feature ang mga ito, ang mga kwento ni na NK, si Diha at si Soul ang bibida po sa ating episode ngayong araw na ito. Pakinggan na natin ang kanilang mga kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So magandang gabi po sa lahat ng inyong mga tigapakinig. Ako nga po pala si Nolan Kirk. Ganda ng pangalan, no? Kala ko nga nung una sa ML to. Totoong pangalan pala niya, si Nolan Kirk. Kaya you can call me NK na lang. Since 2019 ng December, doon daw po nila tayo unang napakinggan, lalong-lalo na sa podcast. And nare-recall ko pa nga po na nung December 2019 na iyon, ay saktong bumabiyahe kami papuntang San Leonardo mula Cabanatuan at medyo malapit lang naman talaga kung tutuusin, pero nagtagal kami sa daan dahil sobrang traffic. Nung time kasi na iyon, ginagawa pa po yung bridge ng San Leonardo to Gapan kaya medyo heavy yung traffic. At piniplay po na kaibigan ko yung podcast ninyo sa Spotify at dun na po ako nag-start na ma-hook. And since then, gabi-gabi na po ako nakikinig ng inyong stories. Maraming salamat. At natatandaan ko pa nga po ang pinakikinggan ko ay yung tungkol po sa diary ng aswang. Okay. Wow, salamat. Anyway, ang isi-share ko pong story ay totoong nangyari sa akin in just one night. Nagkayayaan po kasi kaming magkakabarkada na pumunta sa Sual, Pangasinan para salubungin yung birthday ng isa naming friend. Subali 5 po kami na nasa iisang sasakyan. 3 kaming nasa backseat and then syempre yung driver at yung katabi niya andoon sa driver seat. Malamang alam kumandong sa driver. But anyway, so ito daw. Nolan, hindi ko na babanggitin yung yung mga pangalan ng resort ha, kasi binanggit po niya dito yung katabing resort. Syempre madaling ma-detect, syempre knowing sa Pangasinan talagang marami ding mga resort, mga beach resorts diyan. But anyway, so parang ang natatandaan ko po kasi 3 resort lang po sila sa side ng pinuntahan namin. And basta ang nare-recall ko po ay pinagigitnaan siya nung blank na resort na to na nasa bandang kaliwa po kami. So yung nakuha namin na accommodation ay kubo na innovated naman. First time ko nga po talaga na nakakita ng ganong klaseng kubo. Normal na kubo lang po siya na gawa sa kawayan and then nipa, pero nagulat po kasi kami dahil nilagyan ng second floor yung kubo at meron na ring kitchen at CR. Short description lang po ng kubo. Pagkapasok po namin sa main door, sa bandang kaliwa, ay meron pong isa pang door. Doon po mismo yung isang room na may built-in bed na good for 2 at may aircon. Sa tabi ng door ay another door naman at ito naman ay pupunta na o tutuhog na sa gawing stairs patungo sa ikalawang palapag, which is meron din pong mga room. Yung mismong flooring ng second floor ay pwede mo naman din talagang higaan na at good for 2 din po. Good for 2 person din yung nasa taas. Sa gilid po ng higaan ng second floor, merong isang upuan, naka-elevate na upuan po ito na pwede din naman siyang higaan ng isang payat na tao.
Yung aircon po sa first room sa baba is pumapasok po doon yung lamig na galing sa second floor. So sa labas po ng kubo ay may maluluwag na cottage na po. Yung napili po naming cottage is yung katabi po mismo ng kubo na tinutuluyan po namin, as in literal na magkatabi. Nag-start po kaming mag-inuman ng mga kaibigan ko around 7 p.m. So habang nag-iinuman kami, syempre, andun at hindi mawawala ang kwentuhan, tawanan, and of course ang kantahan. Pwede po kasing mag-ingay sapagkat nasa seaside na po mismo yung front ng cottage namin. Tapos kami lang din po yung tao sa resort. Pero ewan lang po namin doon sa dalawang resorts na katabi namin kung meron bang guest. Pero sa resort po namin, nakatitiyak kami na kami lang po talaga. O nakatitiyak ako na kami lang po talaga ang naroroon. Parang ang gulo mo mag-narrate ngayon. Anyway, tuloy natin ang kwento. Mga bandang 11:00 na iyon ng gabi nang magpaalam yung isa naming kasamang babae sapagkat kukunin lamang daw niya yung charger niya. 4 po kaming naiwan sa cottage namin. Nang aktual na tumayo po ako, eksakto naman po na lumabas na yung friend kong babae na kumuha ng charger. Hanggang sa napansin ko na may nakasunod sa kanyang isang anino. Literal po na sumusunod talaga sa kanya at sa bulto ng nakikita ko para po siyang lalaki. Pansin ko po kasi talaga na sapagkat nasa gilid lang po ng cottage yung pathway na daraanan ng friend ko kaya talagang hindi po ako pwedeng magkamali. Hindi niya anino yun. Nang nakabalik siya sa harapan namin, tinanong ko siya kung sino yung kasama niyang lumabas ng kubo kasi kumpleto naman po kaming 5 sa cottage namin. At ang sabi naman po niya sa akin ay siya lang ang mag-isang pumasok at lumabas ng kubo. So medyo kinabahan talaga ako doon sa sinabi niyang iyon, Sir Red, pero pinilit ko na lang talaga na pawiin yung takot ko at yung kaba ko para nang sa ganun ay ma-enjoy pa namin yung mga natitira pa naming iinumin at yung kwentuhan na talagang ang saya-saya. So tuloy yung kasiyahan namin hanggang sa mag-12 na ng hating gabi at kinantahan pa nga namin yung birthday celebrant sabay abot ng cake na dala ng kasama naming babae na siya din po mismo ang nag-bake. So kami namang 3, isa-isang nag-aabot naman ng birthday gift dun sa friend namin. And then tuloy pa din po ang inuman naming 5. Hanggang sumapit na nga po ang 1:00 ng madaling araw at bigla na lamang lumamig ang buong paligid. Pinuna ko po iyon. Sinabi ko sa mga kasama ko kung naramdaman din ba nila yung biglang paglamig at umuo naman silang lahat. Hindi na lamang din namin masyadong finokus yung topic namin tungkol doon kasi malamang baka lasing na kami or kaya naman dala na rin po syempre nang nasa harapan lamang kami ng dagat. Nang bigla po akong napatingin sa likuran ko. Nandun po yung window ng first room sa kubo namin. Jealousy type yung window at may puting kurtina. Kitang-kita ko po talaga, Sir Red, yung silhouette nung shadow naman ng isang babae dahil sa kanyang bulto ay meron pong parang mahabang buhok na nahahanginan pa at kung titignan lang talaga ng maigi, yung aktual na posisyon niya, nakaharap po siya sa amin. Nang hilakbot talaga ako sa nakita ko pero hindi ko na lamang po ipinahalata sa 4 ko pang kasama. Hanggang sa tuloy pa din po ang kasiyahan namin. Ako naman ay unti-unti na rin pong tinatamaan ng alak. Ako din po kasi yung pinakabata sa aming magtotropa kaya medyo mababa lang talaga ang alcohol tolerance ko compared sa kanila na talagang ang lalakas uminom. Mga bandang 3:00 na iyon, Sir Red, nang medyo nakaramdam na ako ng pagkahilo talaga.
Tipsy na nga kung tutuusin kaya nagpaalam na ako at mauuna na akong matulog dahil hindi ko na talaga kaya. Kumbaga, kaunting shot pa, patay na. Grabe ka naman. Hindi mo pwedeng konting shot na lang, konting shot pa. Lasing na, ganon, di ba? Nalasing, kagabi. Pero yun nga, kahit po talagang lasing na ako, andun sa isip ko, Sir Red, na ayoko pang pumasok sa kubo. Lalo at ako pa ang mag-isang papasok. Nanghihinayang pa nga ako na matulog kasi baka mag-midnight swimming pa po sila sa dagat nang hindi ako kasama. Pero nangibabaw na rin talaga sa akin yung tama nung alak kaya inantok na ako. So nagpaalam na po ako para matulog and dun po ako pumasok sa first room na may aircon kung saan ko po nakita yung silhouette ng babae. Humiga na ako at pumikit. Pero hindi po ako agad-agad nakatulog dahil sa second floor po ay meron akong nadidinig na para bang nagtatalunan sa papag. Ang pakiramdam ko, naglalaro yung mga yun sa naka-elevate na isang higaan na papag ng second floor. As in parang salitan po na dalawang maliliit na paa na nagtatalunan at dinig na dinig ko po talaga yung papag dahil yun po yung pagitan ng first and second floor. Ang pakiramdam ko po kasi noon ay may dalawang duwende na naglalaro sa second floor. Sa sobrang hilakbot, nakatulog na lamang ako nang nakatalukbong ang kumot. Pagkagising ko kinaumagahan, habang nagluluto sila ng breakfast namin. Tinanong ko po silang lahat kung sumunod ba sila agad sa akin nung ako'y nagpaalam na matulog. Pero ang sabi nila sa akin, tuloy-tuloy pa daw po pala silang nag-inuman hanggang alas 4:30 ng madaling araw. Pero dun ko na po in-insert yung usapan tungkol sa mga naramdaman ko last night. Nag-agree din po sa akin yung may birthday o yung celebrant. Sinabi niya may iba nga din daw po siyang nararamdaman sa kubo. Yung iba naman naming kasama, natameme na lang sa aking ikwento. May mood din po kasi ako, Sir Red, na minsan malakas yung pakiramdam ko pero hindi ko po sila nakikita. Pero minsan po sa sobrang active ng sixth sense ko, hindi naman din ako nakakaramdam. Minsan sa sobrang active din ng sixth sense daw niya, hindi naman daw sila nagpaparamdam pero parang alam niyang naririyan. Okay, so next time, Sir Red, may mga isi-share pa po akong experiences sa akin po mismo. Pero as of now, ito na lang po muna kasi napaka-uncommon para sa akin na makakita at makaramdam ng iba't ibang pangyayari ng iisang gabi lang. Maraming salamat, Sir Red, and to all your team, sabi niya. God bless sa inyo and more stories to tell. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Nolan o si NK, at although nagigets naman natin yung kanyang story, palagay ko ito po'y kinompose niya ng alam mo yun yung parang on the spot, kung ano yung naiisip niya, tinipe niya agad. Kaya may mga pasensya na daw kung medyo may mga parang bali-baliko or kaya parang hindi nagmi-meet na concept kumbaga doon sa kanyang story. Hinilot na lamang po natin kahit na ako din naman po ay may question din doon sa ibang parts ng kwento niya. Kasi katulad halimbawa yung anino na nakasunod doon sa isang friend niya na kumuha ng charger, di ba? Na kung saan nakita niya, as in parang kalapit lang daw niyang nakita kasi. Pero hindi daw siya, pero nakatitiyak daw siya. Ibig sabihin na hindi yun anino ng kanyang kaibigan, parang ganon. So parang medyo naging confusing kahit
hanggang sa ngayon iniisip ko, kino-construct ko sa isip ko kung papaano nangyari. Parang ganon na parang biglang may parang bulto ng isang malaking anino tapos meron ding isang silhouette sa may bandang kubo, parang ganon. So maraming pagpaparamdam na si Nolan talaga yung nakakaalam at pwede maka-explain. At sana dun din sa mga susunod mong kwento na ibibigay sa amin, ipabahagi, pwede mo naman ding ipaliwanag or i-explain pa, expand pa, sabihin natin ganun kung sakaling meron pang karagdagan din na mga experiences. Ang alam ko, nag-send na rin si Nolan nung nakaraan. May isa pa siyang kwento pero hindi kasi sinama dito sa ating mismong SHS. Okay? Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpapadala. And once again, please, pakiusap, paunawa lamang, hindi po agad mafe-feature kung sakaling ngayon pa lamang kayo nagpadala. Hindi po gano'n na marami pa po nasa pila, unahin po muna natin sila. At once again, pag in-acknowledge naman po ni Admin Clay for example ng inyong mga in-email na mga story, ibig sabihin isi-save na yan dito sa ating folder at huwag kayong mag-alala, sooner or later either ito po ma-feature sa isang regular compilation, regular episode kung medyo mahaba-haba, magsusolo episode yung story mo, or ilalagay natin dito sa SHS. Magbibigay naman po talaga ng update. So please, sana po hintayin po ninyo yan. Okay? And isa pa, kung sakali man din sa lahat din po ng mga nagpadala ng mga voice messages o yung mga voicemails nila, magpapasalamat din po kami sa inyo. Baka kasi sa podcast na po natin ilalagay yung ibang mga voicemails para nang sa ganun meron naman din pong ma-inspire sa podcast department, sabi natin ganon, yung mga listeners din natin doon sa kabila na magpadala din sila ng kanilang mga istorya sa pamamagstorya. Shadow konyo. Sorry. Istorya. Para nang sa ganun, ay kahit pa paano, kung hindi man matype, i-voice message nyo na lang para at least may iba din pong boses na madidinig. At kahit pa paano, maging interactive ito pong ating SHS episode. At syempre, paganahin din po ninyo ang mga likes and follows para dumami din po yung mga bumibisita syempre sa ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page. At ganoon na rin, padagdag na rin po, palambing na rin po sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories sa Facebook page din natin na kung saan natin nilalagay yung mga direct link ng ating syempre HTV merch sa Shopee. So go na agad, check out mo na, tikman mo na ang sarap ng kape ni Lola Trinidad. Noong nakaraan puro Metro Manila yung pinadalhan natin. Meron pang isang tiga Bicol, Sorsogon ata yun. Nalimutan ko lang, Abby or Ami yung pangalan niya. Thank you! Maraming salamat kung sino ka man at alam ko napapakinggan mo ito dahil dito naman din natin itong kape ni Lola Trinidad, dito naman po natin nababanggit sa ating episode na ito. So tikman nyo na guys, para na sa ganon ay hindi ko lang naman parang pinopromote sa inyo. Dapat matikman nyo na para kayo na rin po yung mag-promote sa iba. Although hindi pa naman po natin pwede, wala pa kasi tayong yung parang overseas no. Pasensya na kung paano nakarating sa Spain at saka sa Canada noong nakaraan yung iba pang items natin mula sa merch. It's just because meron daw pong mga kamag-anak sila dito na umuwi at yung mga kamag-anak nila yung nag-order tapos sila na rin po ang nagdala doon sa Canada and Spain, katulad ni Miss Presi Operio, natikman na rin nila. Sila nagdala yung mga kamag-anak nilang umuwi dito sa Pilipinas noong December nung mga items doon sa ating HTV merch. So sana ganun na rin yung pwede natin magawa as of now. Okay? Thank you sa mga nakatikim. Thank you sa lahat ng mga security guard. Meron din po tayo nakatikim na ng kape ni Lola Trinidad sa HTV merch. So sana ay kayo din, mga estudyanteng katulad po na inyong lingkod, go na agad. Tikman nyo na hazelnut, butterscotch, mayroon pang caramel, macadamia, barako, at marami pa pong mga flavors sa ating steeped and dripped coffee. Okay? Daldalan po talaga dito po sa SHS, kaya kung naninibago ka, mahalata po talaga namin na baguhan ka dito sa ating segment. But anyway, second story na po tayo at ito naman ay mula din po sa ating sindakstories2008@gmail.com. Here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Good evening HTV at sayo Sir Red. Tungkol po ito sa kapitbahay naming medyo matanda na at sa doppelganger niyang nakasalubong ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chuyens. Ang arte mo doon Chuyens ng Cebu. Diha kasi nakalagay sa email mo kaya nilagay po dito Chuyens pala aka. But anyway, sabi niya, tiga Northern Cebu daw siya
At dahil hirap makatulog, naisipan ko po na mag-send sa inyo ng isa sa mga naranasan ko noong araw. Way back 2014, after po ng bagyong Yolanda. Noong 2013 ay balik normal na yung pasukan namin sa school at hindi na po yung half day. Tuwing Biyernes, lagi pong nagpapa-homework yung isa sa mga teacher namin at nagagawa ko naman. Kaso nga lang kailangan ko pang pumunta sa bahay ng pinsan ko na merong wifi at computer na hindi naman din kasi ganoon kalayo sa bahay. So kung lalakarin, makakarating ka doon within 7 or 10 minutes, 7 to 10 minutes. At dahil bago pa lang yung bagyo, hindi pa 100% na ibabalik yung mga street lights o bago. Ang ibig niya sabihin sigurado dito, dahil syempre kasasalanta pa lang nung bagyo, okay? Hindi bago pa lang yung bagyo. Hindi pa 100% na naibabalik talaga yung mga street lights sa mga kalsada. At dito na nga po talaga nangyari yung isa sa mga hindi ko malilimutan. Bandang 6:30 na po yun ng gabi. Pagkatapos kong magmerienda galing sa 1 to 5 p.m. na klase, nagbihis at naghanda na po ako papunta sa bahay ng pinsan ko. Kasi wala na rin po akong time na gumawa ng mga takdang aralin sa mga susunod na araw. Kung kaya't kumuha ako ng ballpen at notebook at sinimulan ng maglakad papunta ng bahay o papunta sa bahay ng pinsan ko. May isa kasing matandang lalaki na naglalakad papunta sa direksyon ko at habang papalapit kami sa isa't isa, Sir Red, napag-alaman kong iyon pala yung isa sa kapitbahay naming matandang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Manong Tox. Nasabihin na nating na mamumukhaan ko talaga at makikilala kasi bumibili yun sa maliit naming tindahan dati. Nung akmang nasa harapan ko na siya, Sir Red, nagpasya ako na as a sign of respect, batiin siya. So nagmagandang gabi ako sa kanya. And to be exact, ang bati ko pa nga, magandang gabi po, Manong Tox. At hindi ko po malaman yung dahilan at hindi niya ako binati. Parang nanlamig o anlamig ng simoy ng hangin sa mga oras na yun. Hindi ko din po alam kung ano yung pinakadahilan sapagkat ang tanging ginawa niya lang ay parang tumingin ng bahagya sa akin, ngunit hindi naman ito nagsalita. Si Manong Tox kasi, Sir Red, ay yung tipo ng tao na kahit hindi mo ka-close ay babatiin ka. Kaya naman talaga nagtaka ako sa naging reaksyon niya na halos wala siyang sinabi at tinitigan lang ako ng bahagya. So binaliwala ko na lamang at nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit nang dumistansya na po o nagkaroon na ng distansya kami sa isa't isa, nagulat talaga ako, Sir Red, sapagkat bigla po siyang nawala. Wala pong mga tahol ng aso o wala naman ding senyales na lumiko siya doon sa direksyon sa bahay niya. Kasi kung pumunta siya doon, tiyak ay tatahol yung mga aso sa kanya. At kung liliko man siya doon, dapat sana'y mawala sa paningin ko si Manong Tox. Kahit takang-taka, Sir Red, itinuloy ko po yung aking paglalakad. Makalipas ang 2 minuto, naghanda na ako sa sarili ko upang tumakbo ng mabilis kasi may parte sa daan na sobrang daming aso. So hinigpitan ko yung paghawak sa notebook at ballpen ko na tumakbo ako na mabilis. At parang 5 hanggang 8 metro lang naman ang itinakbo ko kasi nga may maliit na eskinita doon na sobrang anlalaki ng punong kahoy na siya pong nagiging dahilan para mas lalo pong maging madilim ang naroroon kahit na meron pong mga ilaw sa kabahayan o kaya naman ay street light. Sa hindi ko rin po malamang dahilan, bigla pong napansin ko na may papalapit at may masasalubong akong tao. Medyo pamilyar po sa akin yung hugis ng kanyang katawan. Nilakihan ko ang aking mga mata at nakilala ko siya, Sir Red. Nanlamig po ako nang batiin ako ni Manong Tox ng
Magandang gabi, iho. Oh, hinihingal ka ata. At saan ka ba galing o pupunta? Kinabahan talaga ako ng sobra doon, Sir Red. Nadagdagan lalo yung pagtibok ng puso ko kasi sobra na sigurado akong si Manong Tox yung una kong nakita at nakasalubungan. Kitang-kita sa aking mga mata na talagang siya iyon at kung bakit nasalubong ko na naman siya ulit. Salamat, Sir Red, at sana ay maibahagi ang aking kwentong kababalaghan na ito. Mabuti na lang, sabi niya. Hindi po ako sinaktan o ginambala ng doppelganger ni Manong Tox. Totoo pala ang mga ganitong klaseng nilalang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito. Siya po si Chuyens. Oh, di ba? Hindi pala si Diha. Salamat sa kwentong ito at dun sa mga sana may madugtong pa tungkol dito sa kwentong ito, or kung meron ka pa bang ibang experiences katulad nito o kaya naman kahit na ano pa man na pwede din nating idagdag sa isang compilation na kwento mo mismo. Baka pwede mo nang dagdagan or sulatan kami ulit. I-email mo na yan, ipadala na sa sindakstories2008@gmail.com. Ayan, medyo mahaba na ang ating oras. Puntahan na po natin ang pinakahuling kwento. At sabi nga dito ng ating next sender, ang pangalan niya, itago na lang daw natin siya sa pangalang Soul, as in kaluluwa daw. At na-discover daw po niya yung channel natin sa pamamagitan ng Facebook Halloween post sa news page daw niya. O news feed siguro to. Nais ko lamang pong ibahagi ito dahil nakikinig ako sa isang episode ninyo at naalala ko po itong karanasan ko. Ako po ay matagal na rin ninyong tigapakinig sa pamamagitan ng podcast. Lalong-lalo na nung nag-umpisa po akong mag-work from home. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po yung naging experience ko noon, Sir Red. Bumili po ako ng isang figurine at ang itsura po niya ay parang maliit na mushroom house na may puno din, tapos may maliliit na crystals. As in yung totoong mga bato na may energy. Hindi ko po alam kung naniniwala kayo, pero sa totoo lang po, meron pong energy akong nararamdaman dahil sa mga crystals na yun. Needless to say, ako po'y nagko-collect ng mga ganito. So nung dumating po yung parcel ko, binuksan ko na at nakita ko po na napakaganda at ang cute-cute ng mushroom house. Parang naisip ko siyang ilagay sa aming garden kasi mukha talagang mushroom house doon sa Snow White na may 7 dwarves. Makalipas nga po ang ilang araw, nagtataka na lang ako kasi nawala yung nilagay kong mushroom house sa garden. Kagigising ko lamang po noon at talagang iyak ako ng iyak. Hindi dahil sa takot kundi sa nanghihinayang ako sa nabili ko. Nakita ako ng mga magulang ko na kararating lang at tinanong kung bakit daw ako umiiyak. At ang sabi ko, nawala kasi yung binili kong figurine. Tamang-tama bago pa lang siya at kabibili pa lamang. Hanggang sa kumain na kami ng tanghalian. Binulong ng tatay ko na baka daw duwende ang kumuha nun. May mga aso naman po kami pero imposible po kasi na nasa mataas ko inilagay nun at kung nahulog makikita ko siya agad. Imposible din gagawin ito ng mga daga kasi mabigat din kahit papaano yung mushroom house na iyon dahil ang materyales na ginamit dito ay ceramic clay. So hinanap po talaga hanggang sa baba. Wala talaga akong nakita kahit nilibot ko na lahat. Sakto nang nireview ko po yung CCTV na nakatapat mismo sa garden. Nagulat po ako bigla dahil nawala at hindi ko po alam kung paano pero night mode rin po yung CCTV namin kaya
makikita ko talaga. Siguro po nung mga third day from the day na dumating sa akin na wala yun. Hindi naman po ako natakot or what. Pero ang nakapagtataka ay papaanong nangyari yun. Hanggang sa bigla na lang akong may naalala. Noong bata pa lang ako, nakahiligan ko na talaga na maglaro sa garden. Habang naglalabas si mama, sinabihan ako na wag ko daw gagalawin yung parang silver na mushrooms doon sa baba ng puno. Para siyang sparkle na silver mushrooms kasi. At ang sabi ni mama nun, may mga bantay daw na duwende doon. So fast forward, inisip ko na lang na baka yung mga duwende ngang iyon yung kumuha ng figurine. Nakakatuwa lang kasi si Red at mukha talaga siyang bahay ng mga duwende. Hindi po siya parang dollhouse na pwede kang pumasok sa loob. Sarado siya na bahay at shape lang siya talaga ng mushroom house. Kaya ang paniniwala ko, swerte at blessing daw ang mga duwende kapag meron kayo nun. Hindi ko na rin po gusto na bumalik pa ulit yung figurine na yun at baka kasi pagkabalik nun ay meron nang nakatira. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa pag-feature ng story kong ito. Ako nga po pala si Soul. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayun ba yung yung mushroom house na yun? Yun ba yung naka-display dyan, Clay? Yun yung kinuha mo sa garden nila, Soul, di ba? Yan yun. Nagmukha ng tanga si Soul sa kakahanap, nandirito lang pala sa studio. Hindi, pero lang Soul ha. Hindi naman namin alam kung nasaan yan. Pero sa kwento ni Soul, parang alam mo yun, kitang-kita mo at alam mo yung mahahalata mo siyang may kaya, no? Sana all, di ba? Maraming salamat at kung ganito man yung mga usapan natin, maraming mga kwento-kwentuhan na rin tayo tungkol sa mga duwende-duwende dahil sabi nga nila hindi naman talaga halos lahat kasi dapat ituring nating masama lalong-lalo na sa mga naniniwala talaga na meron ding mga duwende na naghahatid talaga daw ng kaswertihan. Pero sabi nga natin, wag naman natin masyadong alam mo yun, ibaling ang lahat ng ating desire, kumbaga, sa buhay natin o yung kahilingan natin na maging matagumpay sa lahat ng gagawin natin sa mga duwende-duwende, sa mga kung ano mga piraso ng kahoy, di ba? At least kahit pa paano, ibig ko lang sabihin dito, mag-effort pa rin tayo, maggumawa pa rin tayo ng paraan para at least, di ba, matrabaho natin hanggang sa marating natin yung rurok ng tagumpay. Wag tayo masyadong naniwala sa mga iba pang mga aspetong katulad nito. Although hindi ko naman po dinedebunk at hindi ko naman po kayo pine-persuade na ay wag na kayo maniwala sa ganyan, parang ganun. Nasa inyo pa rin naman yan eh. Pero lagyan natin ng effort, sabi nga natin, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Kung gusto nyo palitan nyo na nasa duwende ang awa. Debiro lang. At ito nga pala bago ko tuloy ang mga limutan. Ito po pala ay nakadugtong dun sa first sender natin at sinabi niya, natatanan sabi niya, 'di ba? Si Nolan, sabi niya nung nare-recall niya na napakinggan tayo, sabi niya kasi kahit din daw pala yung mga kaibigan niya at yung mga naging ex niya nakikinig daw talaga sa atin. At pinaparinig daw nila kay Nolan itong Hilakbot Podcast at itong YT natin. Sabi niya, kilalang kilala na po nila ako kaagad pagdating sa bagay na yon. Kasi hindi po ako nakakatulog pag hindi po ako nagpi-play ng inyong episode sa podcast. Salamat. Ang gawain ko po is mag-play ng isang story and then magsiset na lang po ako ng timer para automatic pong nag-i-stop yung story nyo pag nakatulog na ako. Actually, kaya lang po ako nagsusubscribe sa Spotify dahil ito po yung major reason ko yung makinig ng story ninyo every night. Uy, salamat sa inyo Nolan ha. Pasensya ka na kung halimbawa sa mga nakikinig din sa atin dito ngayon sa YT, kunin ko na rin po yung pagkakataon. Last na to, tag dito kung bakit medyo na-delay po sa part namin sa mga podcast episode. Kasi sabi ko naging busy lang po lately, ang dami lang po nating inasikaso talaga. Babawi po kami, mahaba-haba pa naman po ang 2023, wala pa naman po tayo sa kalahatian. Babawi po kami basta tutok lang kayo
kapit lang sa matigas, sabi nga natin sa ating podcast, sa ating YT, sa mga exclusive members story. Kaya ganoon na rin, kung halimbawa nagpa-member ka ngayon, lalong-lalo Team Zombie, yun po yung entitled para po sa mga exclusive members only. Pasok naman po yun, ma-access nyo naman po lahat ng mga exclusive members only stories eh. Hindi naman po natin buburahin yun eh. Diba? So sana po ay bilang member, pakinggan o kaya naman check nyo po lagi yung community tab para nang sa ganon. Makita nyo yung direct link, lalo na pag nag-a-anunsyo na po yung mga admins natin sa ating Facebook na meron pong ilalabas na mga exclusive members only stories. So sana'y maabutan nyo at sana'y ma-enjoy ninyo yung alam nyo yun, yung inyong stay dito po sa pagiging member natin. Mga 3 years or more na natin kasama mga channel members na hindi po talaga tayo iniwan since day one. Ayan, sina Samson, si Ray Castle, ayan, nagtatanong siya kamakailan, wala na daw bang Hilakbot 24/7. Ang puntahan nyo na lamang po muna na nag-i-stream po ng 24/7 ay yung Pinoy Horror Radio sa pamamagitan ng radio.org.ph. Pag tinype nyo po yan sa browser ninyo, kahit po sa cellphone ninyo sa pamamagitan ng Chrome, radio.org.ph, and then type nyo agad space and then Pinoy Horror Radio, makikita nyo na po kaagad yun. Okay? Maraming salamat sa episode na naman ninyo at pakikinig, at kung umabot ka sa pinakadulong bahagi ng kwentuhan natin sa SHS. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod nating episode. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.